Hello guys! Bago tayo magsimula dito sa topic natin for today guys, iset muna natin yung tone, yung perspective, no? Disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi doon sa title natin na kailangan nating gamitin yung ating mga anak para tayo ay kumita ng pera or para sa business or any form na makakakuha tayo ng pera. Okay? So, yung title po natin guys is related po doon sa story na ikikwento ko po sa inyo sa ating video for today. Okay? Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. And for today guys, pag-uusapan natin is regarding dun sa child benefits na nakukuha dito sa Canada, right? Pero bago tayo magpunta dun sa details na i-share ko rin sa inyo, kikwentuhan ko muna kayo guys kung paano ko nalaman or yung una kong reaction, no, nung nalaman ko yung tungkol sa child benefits ng Canada. Okay? So way back guys, nung nandun pa ako sa Philippines, meron ako mga friends na nagbabalak na magpunta dito sa Canada. So meron akong specific na isang friend guys na family of 3 sila, no? So meron silang isang anak, guys. And that time, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo pa sundan? 'Di ba? And then ang sabi niya, medyo mahirap daw magpalaki ng kids sa Philippines, and ang number one nila na issue is yung financial, guys. Of course, naiintindihan natin yun, guys. Mahirap talaga magpalaki ng bata sa Philippines, lalo na yung financial aspect. Okay? So, after nun guys, hindi ko na siya nakausap ulit. Pero, a few months bago kami pumunta dito sa Canada, I think that was 2021, mga November, December, mga ganun. Nagkausap kami ulit, no? At sabi ko nga, papunta na rin kami ng Canada next year, which is 2022, right? Tapos, nakwento niya sa akin guys na 5 na yung anak niya. Okay? So from isa naging 5, no? So sabi ko, "Oh, that's good, 'di ba?" Kasi para sa akin, guys, mas marami, mas masaya, 'di ba? So ngayon, nakwento niya sa akin, guys, yung tungkol sa Canada Child Benefits or yung CCB dito sa Canada. Yun guys is nagbibigay si Canada sa inyo ng tulong para mas masuportahan nyo ng maayos yung mga kids nyo dito sa Canada. So, nagulat ako kasi nga, ang thinking ko nun, ayaw nila ng marami kasi nga, mahirap, di ba? So, nakwento niya na meron silang natatanggap dito sa Canada, no? I think, nasa Edmonton yata sila. So, meron siyang natatanggap na money, right? Or tulong galing sa Canada para dun sa mga kids niya, no? And I think, kung natatandaan ko yung kwento niya, parang na-max yata nila no? So, parang nakakatanggap sila ng 400 Canadian dollars per kid. So, meron siyang 5. So, monthly, nakakatanggap sila ng 2,000 Canadian dollars. Ang laki nun, guys, di ba? Kaya, guys, nung nagkikwentuhan kami nung time na yon, dun pumasok yung joke na sabi ko, uy, okay yan kumikitang kabuhayan. Oh, 'di ba? Sa Philippines, guys, that is normal, 'di ba? So, ayun nga. So, tapos nun, syempre ako, guys, na-excite din ako, 'di ba? Kasi nga, syempre, meron akong 3 anak, 'di ba? So, at the back of my mind, nag-compute na ako agad. So, 3 kung makakuha ko ng 400 each, that's 1,200, 'di ba? Malaking bagay 'yun, guys. Malaking bagay 'yon dito sa Canada, no? And hanggang sa nakarating kami dito, I am expecting, 'di ba, na ganun, no? So, pumasok kami dito, guys, 2022. And as a student visa, and ako naman is open work permit, right? I think 2023, a year after namin makarating dito, kailangan namin mag-file ng tax, right? So, tuwing April po yan, guys. So meron kang dalawang choice. It's either ikaw mismo yung mag-file
or hahanap ka ng isang accountant. Okay? Sa case po namin guys, kumuha kami ng accountant. So, shoutout pala do sa aming napakagaling at napakabait na accountant si Sir Joe. So guys, kung nandito kayo sa Vancouver guys, dito sa BC, at kailangan nyo ng magaling na accountant na mag-handle ng mga tax nyo or anything about finance or whatever, right? PM nyo lang ako guys, right? So yun, so nung nag-file kami nun, so ang sabi niya, since meron kayong mga kids na kasama, mag-file kayo ng child benefits. Yun yung sabi niya. So, meron lang siyang share na website, which is, nasa ano naman yun guys, Canada government website, parang ganun, no? So, nag-file lang kami doon, but we need to wait after 18 months. Doon nang galing guys yung title ng ating thumbnail ngayon na kumikitang kabuhayan. Kasi nga, 'di ba? Isipin mo kung meron ka ditong 5 anak, 'di ba? Susuportahan ka ng Canadian government. Pero of course, again, hindi ko sinasabi na mag-fully rely on tayo doon or gamitin natin yung mga anak natin para makatanggap ng sustento, okay? Remember guys, yung CCB na yan is tulong ng Canadian government sa mga family na nahihirapan, 'di ba? Na magpalaki ng mga anak dito sa Canada. Tutuloy ko yung kwento, pero share ko muna sa inyo guys yung konting details. Share ko sa inyo yung link guys kasi nga medyo medyo mahaba. So kulang ang oras natin kung lahat ng topic about doon is pagkikwentuhan natin. So ngayon, pumili lang ako ng mga items na I think important na, kung magpupunta kayo dito sa Canada, important details na kailangan nyong malaman. Okay? So, lipat tayo ng screen. Yan. Okay. So, sabi dito guys, Canada Child Benefit. Ano ba ang ibig sabihin nun? Or yung CCB is a non-taxable amount paid monthly to help eligible families with cost of raising children under 18 years of age. The CCB may include an additional amount for the child disability benefit. So again guys, yan yung tulong galing sa government. Of course, galing yan sa mga taxes ng mga tao, di ba? Sa mga anak natin, 18 years below. And then guys, sabi pa dito guys, yung mga anak natin na merong disability, right? Iba rin ang rate or iba ang amount na matatanggap nun. Okay? So, yun lang guys, ang ibig sabihin ng CCB. Okay? Eligibility criteria or ano yung mga criteria para makatanggap ka nung benefit na to. Right? Ang sabi dito, you must live with the child and the child must be under 18 years of age. That's one. You must be the person primarily responsible for the care and upbringing of the child. Right? You must be a resident of Canada for tax purposes. You are considered a resident of Canada when you establish sufficient residential ties in Canada. Tapos ito guys, yung number 4, ito yung sinabi sa amin nung aming friend na kung bakit after 18 months pa. Kasi dito guys, makakatanggap ka lang nito if you are a Canadian citizen. That time guys, hindi pa kami citizen, no? Kahit ngayon naman, hindi pa. So, that time, student visa kami and then naka-work permit naman ako. So, hindi pa rin kami noon permanent resident, a protected person. Dito kami, a temporary resident. Kasi nga, student and work permit who has lived in Canada throughout the previous 18 months and who has a valid permit in the 19th month. So, yan. How your benefit is calculated. Ito guys, kung paano kino-compute yung benefits. Mahina ako sa math guys, so basahin nyo na lang, no? Pero guys, ang number 1 dito na kailangan is yung tax mo or yung nireport mo na tax. Kaya nga parang nalaman namin to after naming mag-file ng April. Kasi yung computation dun sa T4 yata yun or yung sa tax form mo, yun ang magiging basis kung magkano yung rate na makukuha mo para sa child benefits. Ayan, ito yung guys, yung expected, 'di ba? Dito guys, sabi niya under the age of 6, 'di ba? Possible na makatanggap ka. Possible guys, 648.91 per month. Per kid yan guys, or a total of 7,787
per year. Tapos naman guys, pag age 6 to 17 or 6 pataas hanggang 18 years old, makakatanggap ka ng 547.50 per month or 6,570 per year per kid. Yan yung parang baseline, right? Pero guys, hindi laging ganyan ang pwede mong makuha, right? So guys, ito yung mga rules or yung mga expected computation. Again, share ko sa inyo yung link guys. Basahin nyo na lang kasi medyo mahaba yun. Tsaka guys, each provinces dito sa Canada, nagpapalit-palit po ng rate or ng amount. So yun guys, yun yung ibig sabihin ng CCB at saka ano yung mga rules, 'di ba? Yung mga general rules. Going back to the story again guys, no. So, nung una kaming nakatanggap niyan guys, after kaming mag-file nung una naming tax way back 2023, nakatanggap kami, medyo malaki guys. Kasi syempre from the time na nagland kami, after 18 months, multiply doon sa number of kids namin, which is 3. Kaya medyo malaki-laki, di ba? So, nung nag-file ulit kami, 2024 this year, nung April, sinabihan kami nung aming friend na sabi niya, based sa tax nyo, baka wala na kayong makuha. Okay? So now, after namin mag-file ng tax a few months, nakatanggap kami ng email ulit. Tapos nakalagay doon guys, yung amount. Kung magkano na lang ang makukuha namin. So, thankful pa rin kami at least kahit papaano meron. So, ngayon, magkano na lang yung natanggap namin for this year. Okay? So, guys, ang natanggap namin para doon sa 3 naming kids is 120 Canadian dollars. 120 Canadian dollars. Chinang pa nila yon or hinati-hati pa nila for 6 months. Kaya para mga 20 CAD per month. So para na yun guys dun sa 3 kong anak. So 20 Canadian dollars divide by 3. So mga $7. $7 na lang silang each. Ganon. Yun na lang yung nakukuha namin sa child benefits, no? So ngayon guys, ang ibig lang sabihin noon guys, yung thinking ko noon nung nandun ako sa Pinas na makakakuha ko ng at least 400 Canadian dollars each sa mga kids ko. Hindi pala ganun, 'di ba? So ngayon, kasi guys, base nga dun sa pinakita ko sa inyo kanina. Naka-base kasi siya guys dun sa combined income nyo na mag-asawa, right? Naka-base doon kung magkano yung ibibigay na support sa inyo ng government. Okay? Kasi guys, pag based doon sa computation at based doon sa dami ng kids nyo at nakita naman ni Canada na you are equipped at kaya mo nang sustentuhan yung anak mo. So, bababa yung amount na ibibigay sa'yo ng government to help you to raise your kids. Yon, 'di ba? So, pag mas mataas yung combined income nyo na mag-asawa, possible na wala na kayong makuhang child benefits. Or kung meron man, kokonti. So, yun yung pinaka-importante na details doon, guys. No? So, kung yung income mo is mababa, right? So, possible na mamax mo yung pwedeng itulong sa'yo ng Canadian government sa pagpapalaki mo sa mga kids mo. Yun. 'Di ba? So, guys, nasa sa inyo na. 'Di ba? So, kung gusto mo ba na meron kang mataas na child benefits pero mababa yung combined income nyo, or mataas yung combined income pero wala kayong child benefits? So, nasa sa inyo na yun, guys. No? So, pero doon lang yan iikot, guys. Okay? So, yun lang, guys, yung pagkakaintindi ko sa CCB or doon sa Canada Child Benefits and based on our experience. Okay? So, I hope guys meron kayong nakuwang substantial information about that, and I hope na makatulong sa mga aspiring na pupunta dito sa Canada na merong mga kids, no? At saka yung mga family din na may mga kids dito sa Canada, right? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.